may mga pangyayari na yung mga anak mo may kinikilala ng ibang ama kasi andito ka sa Bilibid. At yung asawa mo may katabi ng iba. Gusto mo yon? Gusto mo yun, di ba? Oh, makulit ka sa laya eh. Pwedeng mangyari sa'yo yon, Kosa. Ay, nako. Yun no? Saan punta galing? Wow! Dito? Diyan? Doon? Ayos! Katatapos lang ng ulan, mga kakosa. Oh no! Medyo naglampaso pa ako ng saik. Ay, buti na lang at tumila na. Pero bago yan, babatiin ko muna kayo ng isang magandang malamig na gabi sa inyo lahat, mga kakosa. Ano ba pag-uusapan natin, mga kakosa? Bigay naman kayo idea. Nauubusan na si Bosyo. Joke lang. Hindi matatapos at hindi mauubos ang mensahe ko para sa inyo hanggat maraming balagbag na kabataan dyan sa laya. Oh my God! Isama na rin natin yung mga nakakatanda. Minsan, mas balagbag din yan. Oh no! O siya, umpisa na natin ang mga mensahe. Nainip na kayo eh. Baka umulan pa. Matigil pa to. Bakit ganon, mga kosa? Kung kailan huli na ang lahat, tsaka natin marirealize na nagkamali pala tayo. Oh my God! Bakit ganon? Hindi ba pwede sa umpisa pa lang alam na nating mali yun? Oh no! Minsan, oo, alam nating mali yun, pero inilalaban lang natin para mabuhay daw, para magkapaldo. Diba? Kahit alam nating mali, nagpapakasakali na lang tayo. Oh my God! Yan yung pag-uusapan natin, mga kosa. Paano kung nandun ka na sa Bilibid? Kapag nasa Bilibid ka na, kosa, minsan o madalas nasa isang sulok ka, iniisip mo, bakit ba ako nandito? Oh my God! Bakit ba ako nakabilibid? Oh no! Deserve ko ba to? Tama bang nandito ako? Tapos, iiyak ka na lang talaga sa isang sulok nang walang tunog. Ganon. Magsasalita ka pa niyan sa isip mo eh. Gaano na ba ako naging salot o perwisyo sa aming lugar? Bakit ba nangyayari sa akin ito? Oh my God! Paano na ang pamilya ko? At paano na yung mga pangarap ko? Yan yung mga paulit-ulit na katanungan dyan sa kokote mo. Yan, kapag nandun ka na sa Bilibid. Oh my God! Piruin mo nga naman pala talaga, no? Tsaka ka palang magsisisi at marirealize yung pagkakamali mo kapag nandun ka na sa Bilibid. Ang galing! Nakaganyan nga. Bakit ba ako nandito? Ayoko dito. Nakakaiyak, no? No? Kasi maiisip mo din doon. At marami kang mapanghihinayangan Oh my God! sa buhay mo dahil nandun ka na sa loob ng Bilibid. Inayupak ka kasi. Ang problema kasi, ngayon, dahil nasa Bilibid ka na, naiisip mo na yung mga bagay na mali na ginawa mo sa laya. Pero nung time na nandun ka sa laya, naiisip mo ba na mali yung ginagawa mo? Di ba hindi? Naisip mo din ba doon na paano yung pamilya ko? Paano yung pangarap ko? Wow! Naisip mo nung nasa laya ka? Naisip mo rin ba yung masasayang kapag napahamak ka dyan sa pinaggagawa mong nako? Naisip mo? Pero sigurado ako,
hindi mo naiisip yon. Diba? Hindi! Naging balagpag ka ng madiin sa laya. Naging kampante ka sa mga gawain mong balagbag. Oh Na my akala God. mo, yung pagkakampante na yon ay panghabang buhay na. Tanga! Alam mo kung anong tawag doon? Ha? Makasarili ka. Oh my God. Pang sariling kasiyahan at interest mo lang ang ginagawa mo. Hindi yung pangarap na sinasabi mo at pamilya mo. Walang ganon. Pang sarili mo lang yun, gunggong. Biruin mo, nung pagpasok mo ng Bilibid, naisip mo yung pamilya mo. Bakit hindi mo blinag para napanood namin? Tsaka, nakita ba nila yung pangarap na sinasabi mo nung time na nasa Bilibid ka, yung pangarap na nasayang? Nakita ba nila yun nung time na nasa laya ka? Nakita ba ng pamilya mo yon? Eh kung ang ginawa mo lang talaga, patoma-toma, walang ginagawa sa buhay, basag ulo, pagalingan at patapangan, pangarap mo yon? Pangarap mong maging si Asyong? Talaga naman dapat linag mo. Masyado ka na kasing kumukulit, bata. Yung may level up na yung pagkamakulit mo. Sa totoo lang, sa sobrang kulit mo, ang sarap mong kotongan ng dalawa. Pa-responde pa, tatatuin ko na. Bakit naman kasing hindi nyo maintindihan ang nangyayari sa inyong paligid? Matatanda na kayo, di ba? Hindi na nga dapat kayong pinagsasabihan eh. Dapat alam nyo na yan. Alam nyo nakakasama sa inyo, bakit nyo pa gagawin? Oh no! Alam nyo hindi makakabuti sa inyo, bakit nyo pa gagawin? Alam nyo ikakapahamak nyo, bakit nyo pa gagawin? Paulit-ulit na ako dito, naiinis na talaga ako sa mga Ano ba talaga? Oh no! Tapos, pagpasok nyo ng Bilibid, doon mo na marirealize lahat. Diba? Oh my God. Pamilya, pangarap, panghihinayang. Ay, tanga ka! Wala ka nang magagawa pag nasa Bilibid ka, Kosa. Pasok ka na sa Oblo. Ngal-ngal, iyak ka na lang doon. Waiting. no! Kung may pag-asa ka pa talagang lumabas. Eh kung wala, lasma mo. Ha? Buno-buno. Too late, Kosa, para magsisi ka. Oh my God. Kasi, pasok ka na sa banga. Ang magandang gawin mo dyan, at dapat mong gawin dyan, is maghintay ka na lang talaga. Maghintay ka na lang kung makakalabas ka pa ba o hindi. Yan ang totoo dyan. Yan lang ang pwede mong gawin dyan. Magmukmok, umiyak, kung gusto mo. Alam mo na yon. Bawal sabihin, magagalit si Meta. Matagal. Medyo matagal. Kapag nandun ka sa loob ng Bilibid, matagal ang takbo ng oras. Yung isang araw, parang isang taon. Oh no! Tapos ang makikita mo, 4 na pader at malalamig na rehas lang ang iyong kasama. Pati yung mga kakosa mong pare-pareho kayong naiyak. Ha? Longkot, di ba? Saklap. Pero ganun talaga. Wala na tayong magagawa. Pinili mo kasi yan. Ikaw ang pumili ng ganyang buhay at magiging sitwasyon ng iyong buhay. Wala kang sisisihin dito. Ikaw din naman kasi ang naglagay sa sarili mo sa ganyang sitwasyon. Sino sisisihin mo dito? Yung natutulog yung kapitbahay? Nandamay ka pa. Tulunggis ka talaga. Kaya naman, face your consequence. Yan lang ang pwede mong gawin sa ngayon. Waiting ka. Hintay. Hanggang kailan ba ako dito? Tanong tayong sarili. Parang ganun na. Wala eh. Andiyan ka sa loob eh. Alam mo kung ano mas masakit? Wait. Teka lang ha. Masakit to eh. Pepuwersa lang ako. Eto na. Oh my God. Ipaparealize ko lang sa'yo ang pwedeng mangyari kapag hindi mo ako pinakinggan. Tolongges ka, ha? May mga pangyayari
na yung mga anak mo may kinikilala ng ibang ama. Oh my Kasi God. nandito ka sa Bilibid. At yung asawa mo may katabi ng iba. Gusto mo yon? Gusto mo yun, di ba? Oh, makulit ka sa laya eh. Pwedeng mangyari sa'yo yon, Tosa. Makinig ka kasi para hindi mo na ranasin o mangyari sa buhay mo yung ganun sitwasyon. Iba daddy, si mami may katabing iba. Wow, mapapalita mo ganun. Nako, ganun ka doon. Believe me. At ang masakit pa doon, no? Hindi ka na nila dinadalaw. Oh no! Halos pinabayaan ka na nila. Kasi wala ka na raw chance na makawala Oh my sa Bilibid. God. Sa dami ng ginawa mong katarantaduhan at pang-aabuso sa tao, malabo na daw na makalaya ka. Sakit nun, boy! Ang sakit! Ito pa. Medyo sasaktan lang natin ng very light. Yung mga pangarap mo na pinangihinayangan kasi nandito ka na sa Bilibid, paano na yon? Negative na, di ba? Oh my Ganito na God. lang. Ikwento mo kay Mayor. Sigurado ako, sasapain ka ni Mayor. Katulad ba yung sinabi ko kanina, wala na tayong magagawa. Nandyan ka na. Yung sinabi ko kanina, pwede kasing mangyari yon sa bawat isang inmate na nasa Bilibid. Nakalimutan na sila ng pamilya nila, ng mga asawa nila, ng pangarap nila. Mawawala na lahat yon. Pwedeng mangyari yon pag kukulit-kulit ka talaga dyan sa laya. Believe me ulit. Pero, oops, may salitang buenas o swerte. Dali mo, mag-iba ang ihip ng hangin at mapalaya ka dito sa Bilibid. Ayos! Diba? It's a miracle. Pero, huwag mo masyadong asahan yun. Minsan lang mangyari yun sa inmate dito. At ang masaklap nun, hindi pa sa'yo tumama yung hangin na yun. Oh Baka my sa iba God. pa. Eh di, nga ka ulit. Nag-expect ka, mas masakit. Ano? Gusto nyo ba yung mga narinig nyo sa akin? Ang kulit nyo kasi. Ang kulit nyo, literal. Eto na nga at dinidiinan ko na ang bigay ko ng mensahe sa inyo. Pero ang ginagawa nyo, ayaw nyo akong intindihin at pakinggan. Ayaw nyo unawain ang mga mensaheng binibitawan ko sa inyo regarding ng magiging buhay nyo sa Bilibid. Hindi ko naman sinabing huwag kayong manood sa iba, pero mas pinaprioritize nyo yung mga ibang napapanood nyo sa social media. Pag nakita nyo ako doon, scroll up agad. Ini-ignore nyo God. agad, pati yung mensahe ko. Pero kung susuriin at iintindihin nyo yung mensaheng binibitawan ko, malamang sa alamang, may mapulot kayo kahit konting aral. Sa parteng nauunawaan at naiintindihan nyo yung mensahe ko, panalo na ako dun eh. Panalo na ako. Nakuha ko na yung atensyon mo kasi naintindihan at isinapuso mo sana yung mga mensahe ko. Panalo na ako dun. Pero yung iilan kasi sa inyo, hindi nyo ko trip. Puro sermon lang daw ang maririnig nyo sa akin. Oh my God. Hindi nakakatawa at boring. Yan, kaya scroll up kayo ng scroll up. Ayaw nyo ako makita sa social media nyo. Pero, para sa akin, okay lang yan. Wow! Hindi ko naman talaga mapiplease lahat ng tao na suportahan at manood sa akin. Abot ko yan, nauunawaan ko yan. Basta ako, patuloy lang magbibigay ng mensahe. At nagiging masaya ako kapag nakakapagbigay ako ng mensahe sa inyo regarding sa pamumuhay sa Bilibid. Dahil kapag nakakapagbigay ako ng mensahe, pakiramdam ko, meron din naman akong natutulungan. Wow! Kasi ihintayin ko pa ba na kayo ay umiyak at magsisi dahil sa kalalagyan nyo sa loob ng Bilibid?
Hihintayin ko pa ba yun? Hihintayin nyo pa ba na mawalay kayo sa inyong pamilya at mawala ang lahat ng pangarap nyo? Hihintayin nyo pa ba yun? Ayokong mangyari sa inyo na mawalay kayo sa inyong pamilya at masira ang lahat ng pinapangarap ninyo. Magpapatuloy ako dito kahit nagmumukha na akong tanga sa kakapagbigay ng mensahe sa inyo. Okay lang sa akin yun. Wow! Gagawin ko yon ng paulit-ulit dahil ayoko kayong mapahamak. Payo lang mga kakosa, hanggat nandito tayo sa laya, suportahan at mahalin natin ang ating pamilya. Isama natin sila sa pag-abot ng ating mga pangarap. Yan ang tunay na masaya. Hindi yung magsisisi ka, nasa bilibid ka na. Diba? Doon tayo sa tamang gawain para hindi tayo mapahamak. Mga kakosa, Wow! real talk yan. Namnamin ang buhay sa kalayaan at umiwas sa kapahamakan. Kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung tayo magkikita, ang gusto ko sa laya, wag sa bilibid. Kung kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng pong may kapal. Peace out!